Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, bago ang lahat ay hayaan niyong batiin ko po kayo ng magandang tanghali, Popoy at Bea. At masayang pakikinig naman sa lahat ng listeners ninyo. Ako nga pala si Dondon, 33 years old. Mulat ako sa hirap ng buhay, Popoy at Bea. Maaga akong nawalan ng mga magulang, kaya binatilyo pa lamang ako ay sanay na akong magbanat ng buto. Naranasan kong maging barker sa mga terminal ng jeep at mag-deliver ng pandesal sa tuwing umaga. Sa awa naman ng Diyos ay napagtapos ko naman ang sarili ko hanggang high school. Nakapag-apply ako bilang helper sa isang maliit na kainan dito sa amin at noong 18 anyos na nga ako ay nagpatulong ako sa mga kakilala ko para makapag-training at makapasok bilang isang security guard. Lahat ng ito ay nagawa ko nang dahil sa sariling sikap ko. Walang tumulong sa akin at tumulak kundi ang sarili ko. At ang inspirasyon ko sa pagtatrabaho ay ang kapatid kong si Marvin. Popoy at Bea, 9 na taong gulang si Marvin noong nawalan kami ng mga magulang. 14 anyos naman ako noon at nasa second year high school na. Paminsan-minsan ay sinasamahan niya ako sa pagdedelihensya ko ng pera. Pero kadalasan ay pinapaiwan ko na lang siya sa bahay. Ayoko rin kasing mapagod ang kapatid ko. Ang gusto ko lang na gawin niya ay ang mag-aral ng mabuti at makapagtapos nga ng kolehiyo. Kahit na hindi na ako makapagpatuloy sa pag-aaral, ayos na sa akin yun. Basta masiguro ko lang na maaabot ni Marvin ang mga pangarap niya. Kaya naman ginugol ko ang mga panahon ko para maghanap buhay at kumita ng pera. At napakabuti nga talaga ng Panginoon dahil napagtapos ko sa kolehiyo ang kaisa-isa at pinakamamahal kong kapatid. Pahinga muna tayo, kuya. Nakakapagod eh. Kulang ka na sa practice. Puro ka na lang kasi video games eh. Panay talo ka tuloy sa akin. Pinagbigyan lang kita ha. Utot mo. Pinagbigyan ka dyan. Kaya pala hingal na hingal ka. Pag ako talaga nakapag-practice, sinasabi ko sa'yo, lalampasuhin din kita. Ikaw naman lalawit ang dila sa sobrang pagod. O, tignan natin. Teka, wala ba makakain dito, kuya? Biglang kumalaming sikmura ako eh. Doon sa kabilang kanto, marami doon isang hilera ng street foods. Yun, sakto. Parang gusto ko pa naman ng quick-quick. Teka, okay lang ba si Monica doon? Saan, kuya? Sa mga street foods. Oo naman. Game na game ako dyan. Hindi naman ako maselan eh. Yun naman pala eh. Tara na. Tara. Wait lang, babe. Magpalit ka kaya muna ng damit para hindi ka matuyuan ng pawis. Nagdala ka ba ng t-shirt ko? Oo naman. Ako pa ba makakalimot? Naks, alagang-alaga ako ah. Yan ang kailangan ni Marvin. Yung mag-aalaga sa kanya. Hindi marunong mag-alaga ng sariling katawan niyan eh. Sige na, bilisan nyo dyan. Tatawag lang ako ng tricycle. Sige, kuya. Kumusta pala sa work mo, Monica? Okay naman, kuya. Medyo nakakapagod lang, pero hindi naman masyadong toxic. Adi okay. Alam mo, ito nga si Marvin. Matagal ko na sinasabihan na maghanap na rin ng trabaho para hindi naman nakakayang tingnan. Siya itong lalaki, tapos siya pa yung walang trabaho.
Nag-apply naman ako kuya medyo inaalat lang talaga. Sus, kung di ka sana nag-resign dun sa call center na pinasukan mo noon, di ka sana tambay ngayon. Kuya, grabe naman kasi yung environment dun sobrang toxic. Oh, bakit si Monica? Nakakapag-stay naman sa work niya. BPO din naman yun Magandang BPO kasi yung napasukan niya. Siyempre may magagandang company din naman. Inalas lang talaga ako doon sa napasukan ko. Hayaan mo, babe. Tutulungan kita mag-apply sa company namin para hindi ka na mahirapan sa pag-a-apply kung saan-saan. Ayos yan. Para kung sakaling matanggap siya doon, may magbabantay na sa kanya. Loh, di naman kailangan na magbabantay sa akin Mabait naman ako Sus, hindi daw. Nung nag-aaral ka nga, ilang beses ako napatawag sa eskwelahan nyo Noon yun. Siyempre bata pa ako noon. Medyo immature pa ako mag-isip. Parang kahit ngayon naman immature ka pa rin mag-isip, babe. Ganun. Pinagkakaisa niyo akong dalawa. Biro lang. Biro na may konting real talk. Uy, sino kaya ito nag-text? Sino yan, kuya? Si paring Roy. Nag-aaya ng inuman Bakit meron? May birthday daw dun sa kanila. Kapatid niya yata. Tara, sama mo ko. Oh, wala ba kayong lakad ni Monica? Wala naman, di ba, babe? Wala. Pero hatid mo muna ako sa amin, babe, ha? Oo naman. Ayun naman pala. Sige, sabihin ko na si Roy. Tapos sumunod na lang kay mamaya, ha? Kuya. Pwede bang hiramin yung motor mo? Walang iya. Mag-aatid ka ng jowa mo. Sige na. Yan mo, papalitan natin ng bago yung luma mong motor pag nagka-work na ulit ako. Sabi mo yan, ha? O sige na. Basta, sunod ka na lang mamaya. Popoy at Bea, kung tutuusin ay parang kambal-tuko na nga kami ng kapatid kong si Marvin. Wala rin naman kaming choice kasi kaming dalawa na lang ang natira sa pamilya namin. Yung mga pinsan at ibang kamag-anak kasi namin ay nasa probinsya. Hindi na rin kami nag-abala na puntahan sila kasi kaya naman namin ni Marvin ang mga sarili namin. At saka sa pagkakaalam ko, mga hirap din sila sa buhay at ayaw na naming dumagdag pa sa mga problema nila. Sapat ng kasama ko ang kapatid ko at ang nobya niyang si Monica. Nagkakilala sila sa college at agad siyang ipinakilala sa akin ni Marvin noong naging sila na. Mabait namang bata itong si Monica at magaling makisama kaya madali kaming nagkasundo. Sa kanila na halos umikot ang mundo ko. Silang dalawa na ang naging pamilya ko. Kung meron man akong isang bagay na mahihiling Popoy at Bea, ay hindi yon para sa sarili ko. Para na lamang yun sa kapatid kong si Marvin. Gusto ko sanang makapag-umpisa na rin siya ng sarili niyang career. Total, ay graduate naman siya ng kolehiyo. Kahit hindi na siya maging ubod ng yaman, kahit hindi niya na ako maisama sa pag-asenso niya sa buhay, okay lang. Ang gusto ko lang ay ang masigurong magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Gusto kong maging mabuti siyang ama at bubuin niyang pamilya balang araw. Gusto kong makita na masaya siya sa piling ng asawa at magiging mga anak niya. At maging magandang halimbawa sa mga pamangkin ko. At habang naghihintay siya ng magandang oportunidad, ay ako na muna ang aalalay sa kanya bilang kuya niya. Pagod. Sakit ng buong katawan ko. Ba't walang tao dito? Hindi pa umuwi si Marvin? Diyos ko. Wala man lang sinaing. Saan nagpunta yung taong yun?
Anak nang, hindi pa matawagan, pambihira naman oh. Try ko nga kay Monica. Hello, kuya. Hello Monica, kasama mo ba si Marvin ngayon? Hindi, kuya. Bakit? Wala ba siya dyan? Wala eh. Nagtataka nga ako kasi alauna na ng madaling araw, wala pa rin siya eh. Baka lumabas lang saglit, kuya. Hindi kaya? Malabo. Hindi man lang nagsaing eh. Palagay ko kanina pa umalis yun eh. Saan kaya nagpunta yun? Hayaan mo, kuya. Tatawagan ko. Sinubukan ko ng tawagan, cannot be reached. Ay, ganon? Sige, kuya. Ipagtatanong ko na lang sa ibang kakilala namin. Okay. Balita mo na lang ako ha. Sige, kuya. Ay, at saka Monica. Ano yun? Wala ka ba napapansin kay Marvin itong mga nakaraan? Napapansin? Para kasi palagi na lang siyang missing in action eh. Tapos hindi na siya mapirmi dito sa bahay. Ganon ba? Basta kapag kasama mo siya, wala ka ba napapansin na kakaiba sa kanya? Wala naman, kuya. Normal lang naman. Gaya pa rin ng dati. Sige. Pag may pagkakataon ka, please, pakiobserba mo nga. Tingnan mo yung mga kilos niya tsaka pananalita niya. Sige, kuya. Sige, salamat. Ay, makabili na lang muna ng kanin sa kanto. Kaya na. Alam kuya. Ayan, mitlog na maalat tsaka kamatis. Magmumug lang ako. Saan ka nagpunta kagabi? Diyan lang sa kabilang barangay. Diyan lang? Hindi mo man lang naalalang magsaing? Siya na kuya na wala sa isip ko eh. Alam mo namang pagod ako galing sa trabaho, di ba? Ano bang meron sa kabilang barangay at palagi ka nalang pumupunta doon? Wala, ano lang, mga barkada lang. Napapatambay minsan. Anong minsan? Palagi ka mo. Halos hindi ka na nga pumipirme dito sa bahay. Aba Marvin, malaki ka na. Hindi na pwede yung puro ka na lang barkada. Ano pa plano mo sa buhay mo? Kaysa naman nandito lang ako sa bahay para na ako masisiraan ng bait dito eh. Hindi ko naman sinasabing dito ka lang maghapon o magdamag. Ang gusto kong sabihin, maghanap ka ng kahit anong pwede mong gawin na kapaki-pakinabang. Bakit? Masyado na ba ako nagiging pabigat sa'yo? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang akin lang, kailan ka ba magseseryoso sa buhay? Hindi naman pwedeng palagi ka na lang aasa sa akin. Paano kung may mangyaring masama sa akin? Paano ka? Paano mo bubuhayin yung sarili mo? Kaya ko na sarili ko. Hindi naman ako bata eh. Yun na nga. Hindi ka na bata pero wala ka pa rin plano sa buhay mo. Sinasayang mo yung lakas mo sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Tignan mo nga yung sarili mo. Ang payat-payat mo na. Yung mga mata mo. Lubog na sa kakapuyat. Alam mo mukha ka ng adik eh. Grabe naman. Kaya ka nahihirapan maghanap ng trabaho. Kasi sa itsura mo pa lang, parang wala ka nang gagawing mabuti. Paano kapag kakatiwala naman ang kumpanya na ina-applyan mo kung sarili mo pa lang, hindi mo maalagaan na maayos? Marvin, pwede ba? Bawas-bawasan mo na yung pagtatambay-tambay mo na yan. Kilala mo ako. Minsan lang ako magsalita. Hindi kita pagagalitan kung wala akong nakikitang mali sa mga kinikilos mo. Huwag mo nang hintayin na magka-problema ka pa ng malaki bago mo ayusin yung buhay mo. Popoy at Bea, hindi umayon ang mga oportunidad kay Marvin. Nahirapan siya sa paghahanap ng trabaho na gusto niya. Matagal siyang nabakante at nagstay sa bahay. Sa madaling salita, naging tambay ang kapatid ko.
Wala namang kaso sa akin kahit matagalan siya sa paghahanap ng trabaho. Ang gusto ko lang ay mahanap niya kung ano talaga yung gusto niya. Yung makapagpapasaya sa kanya. Walang problema sa akin ang tustusan ng pangangailangan sa bahay habang naghihintay siya. Yun naman ang ginawa ko simulat sa pool eh. Handa akong suportahan ang kapatid ko sa abot na makakaya ko o hanggat nabubuhay pa nga ako. Ang ayaw ko lang sana, Popoy at Bea, ay yung makitang unti-unting napapariwara ang buhay niya. Pero parang yun pa nga ang nangyari. Natutong bumarkada si Marvin. Napadalas ang pag-uwi niya na madaling araw at maghapon siyang wala sa bahay. Unti-unting naligaw ng landas ang kapatid ko. Popoy at Bea, noong una ay hinayaan ko lamang muna si Marvin. Naisip ko kasi na baka yun ang paraan niya para libangin ang sarili niya habang naghihintay ng swerte. Pero maraming buwan na ang lumipas, ay ganun pa rin ang sitwasyon. Sinubukan kong pagsabihan siya pero parang wala siyang naririnig. Sa isip-isip ko, darating din siguro yung panahon na marirealize ni Marvin na kailangan niyang seryosohin ang paghahanap ng trabaho. At habang hindi pa dumarating ang araw na yon, ay nandito lamang ako para alalayan siya. Pambihira talagang si Marvin. Hindi naman nag-iipon ng tubig. Pabilin-bilinan ko na wag ayaang mawalan ng tubig itong mga balde. Marvin! Marvin, buksan mo to! Alam kong nagtatago ka dyan. Teka, si Monica yun ah. Ba't parang galit? Marvin! Lumabas ka dyan! Saglit lang. Oh, Monica, bakit? Ano problema? Nasaan si Marvin? Oh, si Marvin? Oh, di ba magkasama kayo? Nagpaalam pa nga kayo sa akin kagabi. Teka. Ano bang nangyari sa inyo? Ba't may pasaka? Tanungin mo sa magaling mong kapatid. Paano ko nga tatanungin? Wala nga siya dito. Hindi pa siya umuwi mula kagabi. Sinungaling? O, di pumasok ka. Lugugin mo tong bahay. Walang niyang Marvin. Alam mo, makakapagtago sa akin. Wala nga kasi dito. Ano ba kasi talaga nangyayari? Ba't ba kasi di mo nalang sabihin sa akin? Teka, nag-away ba kayo? Hindi ba kayo napagkasunduan? Nakikita mo itong mga pasako, diba? Si Marvin lang naman yung may kagagawa ng lahat ng to. Ano? Alam mo ba? Muntik na niya ako mapatay kagabi. Teka, parang imposible naman yata yung sinasabi mo. Kilala ko si Marvin. Hindi niya magagawang manakit ng babae. Yun ang akala mo. Akala mo kilala mo pa si Marvin? Pues para malaman mo, malaki na yung pinagbago ng kapatid mo. Hindi na siya yung Marvin na inalagaan at pinag-aaral mo. Monica, ano ba talaga nangyari? Litong-lito na ako eh. Kagabay lang, ang ganda-ganda ng paalam niyo sa akin. Sabi niyo magse-celebrate lang kayo ng anniversary niyo. Ba't umiiyak ka na? Ano, sinaktan ka niya? Binugbog niya? Paano? Tsaka bakit? Si Marvin, nagda-drugs.
Nag-a-addict yung kapatid mo, Kuya Dondon. Addict si Marvin. Ha? Nung una pinilit niya akong subukan ko rin. Siyempre hindi ako pumayag. Sinaway ko pa nga siya eh. Kaso hindi siya nakinig. Doon na siya nag-umpisa magalit. Nakipagtalo ako. Hanggang sa nasigawan ko siya. Doon na niya kasi sinaktan. Paulit-ulit niya akong sinampal, sinuntok, sinabunutan, sinakal. Demonyo na yung kapatid mo, Kuya Dondon. Demonyo na si Marvin. Sorry ah. Hindi ko alam yung sasabihin ko eh. Kuya Dondon, please. Alam kong mahal mo si Marvin dahil kapatid mo siya. Mahal ko rin siya. Mahal na mahal. Pero parang awa mo na. Tulungan mo ko makakuha ng hustisya sa pananakit niya. Hindi mo alam kung anong klaseng trauma yung inabot ko sa kamay ng kapatid mo. Monica, hayaan mong kausapin ko muna si Marvin, ha? Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin tatakbuhan. Maayos pa natin to. Kailangan lang ng maayos na pag-uusap. Parang hindi naman kapani-paniwala yung kwento ng Monica na yun, pare. Sinabi mo pa. Pero hindi. Kitang-kita ko talaga sa mata niya na takot siya. Halatang na-trauma talaga siya. So naniniwala ka sa kanya? Well, isa lang ang paraan para makumpirma ko yun. Kailangan ko makausap si Marvin. Paano mo kakausapin? Hindi pa nga umuuwi, di ba? Baka nga nagtago na yun eh. Ewan nga pre. Gulo-gulo na rin yung utak ko eh. Parang alam mo yun, sasabog na. Naiintindihan naman kita. Mahirap nga naman kasi yung pinagdadaanan mo. Buong buhay mong kasama yung kapatid mo eh. Biruin mo, inalagaan mo siya mula pagkabata tapos ganun lang yung mangyayari. Mapapariwara ang buhay. Yun na nga eh. Pakiramdam ko, kasalanan ko kung bakit naging ganun siya eh. Masyado ko siyang kinonsente eh. Dapat noon pa lang eh. Nung nakakalata na ako na iba yung kinikilos niya, dapat sinita ko na siya eh. Huwag mong isipin na ikaw ang may kasalanan ng lahat. May sariling pag-iisip yung kapatid mo. Kung ano man yung nangyayari sa kanya ngayon, sarili niyang pasya yun. Palagay mo pre, kung may mga magulang kaya kami, mangyayari kaya lahat ng to? Ewan, hindi ko alam. Pero marami naman ako nakikita na lumaki na walang magulang pero maayos ang buhay. Nasa tao lang talaga siguro yun. Sakit lang kasi pre, wala akong ibang ginawa kundi yung maging mabuting kapatid. Lahat ng sakripisyo ginawa ko. Lahat ng hirap pinagdaanan ko na para lang mabigyan ng maayos na buhay si Marvin eh. Tapos ganito lang pala yung mangyayari. Pagsubok lang yan pare. Nalalampasan mo rin yan. Hayaan mo bukas. Magtatanong-tanong tayo sa kabilang barangay. Baka isa sa mga barkada niya yung tumulong sa kanya para makapagtago. Mahahanap din natin yung kapatid mo. Maayos din natin lahat to.
Popoy at Bea, hindi ako makapaniwala sa ibinalita sa akin ni Monica. Kilala ko ang kapatid ko. Hinding-hindi niya magagawang manakit ng babae. Lalong-lalo na nga ang kasintahan niya. Pero gaya nga ng sinabi ni Monica, malaki ang pinagbago ng kapatid ko. Hindi na siya yung inosente at masayahing Marvin na kasama kong lumaki. Hindi maganda ang naging epekto sa kanya ng pagiging bakante at walang ginagawa sa matagal na panahon. Hindi ko rin nasubaybayan at nagabayan ang kapatid ko dahil abala ako sa paghahanap buhay para sa aming dalawa. Popoy at Bea, kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi sana ako pumayag na sumama sa maling barkada ang kapatid ko. Pero huli na ang lahat. Nangyari na ang nangyari at nasaktan na ang hindi dapat masaktan. Sobrang bigat ng pakiramdam ko nung gabing yun. Hindi ko alam kung papaano ako magre-react sa mga sinabi ni Monica. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Hindi ko rin alam kung papaanong sosolusyonan ang problemang pinasok ni Marvin. At mas lalong hindi ko alam kung nasaan ang kapatid ko. Gusto kong manggaling sa kanya kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Gusto kong damayan siya kung nahihirapan siya sa sitwasyon. Gusto kong malaman niya na handa akong tulungan siya sa kabila ng pagkakamaling nagawa niya. Pero wala akong magawa, Popoy at Bea. Nagtago ang kapatid ko at walang makapagturo kung nasan siya. At tuluyan na ngang naligaw ng landas si Marvin. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Ligaw. Popoy at Bea, hindi naging madali sa akin na tanggaping tuluyan na nagbago na nga ang kapatid kong si Marvin. Hindi ko lubos maisip na yung dating inaalagaan ko ay ibang tao na nga ngayon. Paulit-ulit kong sinisiksik sa isipan ko na baka hindi totoo ang lahat. Sana nagbibiro lamang ang girlfriend niyang si Monica. Sana umuwi ang kapatid ko at sabihing walang katotohanan ang lahat. Pero lumipas pa ang ilang araw na hindi nagpakita si Marvin. Sinubukan kong hagilapin siya sa mga taong nakakakilala sa kanya. Sa mga barkada, mga kapitbahay, dating kaklase, at kung saan-saan pa. Pero wala akong nahanap na kasagutan. Sa puntong yun ay mas lalo akong nag-alala para sa kapakanan ng kapatid ko. Kahit hindi ko siya nakakausap, alam kong nahihirapan na siya sa sitwasyong kanyang kinaroroonan. At pagod na rin siya sa pagtatago. Nararamdaman ko ang nararamdaman niya kahit na magkalayo kaming dalawa. Wala akong magawa Popoy at Bea, kundi ang magdasal at umasa na sana ay ligtas ang kalagayan ng kapatid ko. Hindi na baling managot siya sa batas kung kinakailangan. Ang mahalaga lang ay malaman kong ligtas at buhay siya. Halos masiraan ako ng bait sa kaiisip kung nasaan na nga si Marvin. Kung ano-ano na rin ang tumatakbo sa isipan ko. Kung malala ang epekto ng bawal na gamot sa kanya, baka tuluyan na siyang nawala sa katinuan at nagpalaboy-laboy na sa mga daan. Baka kung saan-saan na siya sumakay at napadpad sa malalayong lugar. Popoy at Bea, para akong masisiraan na talaga ng ulo dahil sa labis na pag-iisip. Sana ay makita ko na nga si Marvin. Sana ay maayos na namin ang lahat ng ito.
Grabe, hirap naman baklasin ito. Pare, merienda muna. Sige pare. Ito, pandesal. Sobra sa almusal ko eh. Binaon ko na lang kaysa papakin ng langgam. Para kay Marvin dapat to, no? Wala pa rin bang paramdam? Wala pa rin, pre. Saan naman kaya nagtago yung utol mong yun? Nag-aalala na nga ako. Kung totoo yung mga sinabi ni Monica, malamang wala nang matinong taong matatakbuhan si Marvin. Malamang kung sino man yung kasama noon ngayon, saling bad influence. Saklap, no? Kung tutuusin, biktima lang din naman yung kapatid mo eh. Pero dahil may nagawa siyang mali, kailangan niya patuloy managot sa batas. Dapat ang dinidiin dito yung mga barkada niyang halangang kaluluwa eh. Ganito pala yung pakiramdam ng mga magulang na may anak na napariwara, no? Hindi mo talaga maiiwasang sisihin yung sarili mo. Mapapatanong ka talaga kung saan ka nagkulang eh. O kaya, kung saan ka sumobra. Sa totoo lang, tol, bilib nga ako sa'yo eh. Napakabait mong kuya. Lahat kinaya mo para sa kapatid mo. Kaso ngayon, sensya na, pero naaawa ako sa'yo eh. Kung ako nasa kalagayan mo, hindi ko rin alam kung kakayanin ko. Wala ka naman choice kundi kayanin eh. Hindi kakayanin mo talaga. Kuya. Marvin? Ikaw nga. Kuya. Kuya. Ano nangyari sa'yo? Saan ka ba nagpupunta? Ilang araw ka na namin hinahanap eh. Ba't ganyan yung itsura mo? Diyos ko. Kuya. Kuya, tulungan mo, kuya. Teka. Sige, ganito. Iuwi muna kita, doon ka muna sa bahay. Parang Roy! Oh. Pakisabi kay boss, mag-half day lang muna ako, ha? May emergency lang ako mo, basta ikaw nang bahala. Oh, sige. Pwede bang makiusap sa'yo? Ano yun? Pwede bang huwag mo munang ipagsabi kahit kanino na nakabalik na si Marvin? Pare. Please, pare. Parang awa mo na. Ayusin ko lahat ng to. Kailangan ko lang ng konting panahon. Ha? O sige, pero pag may nagtanong sa akin, pare, pasensyahan na lang ha. Siyempre, ayoko rin namang sumabit. Oo, pare. Naintindihan ko. Pero kung sakali lang ha, pakitimbrihan mo naman ako. Sige. Sige na, umuwi na kayo. Baka may makakita pa sa inyo dito. Salamat, pare. Salamat talaga, ha? O ito, magbihis ka na muna bago kumain. Salamat, kuya. Ano ba kasing nangyari sa'yo, bata ka? Hindi ko rin alam, kuya. Basta lutang ang isip ko. Nung bumalik na ako sa Katinuan, saka ko lang nabasa yung mga text mo. Pati yung pagbabanta ni Monica. Natakot ako kaya kung kanino na lang muna ako nakatulog. Paano kaya ngayon to? Laking problema tong pinasok mo eh. Kuya, sorry. Hindi ko ginusto mangyari lahat to. Marvin, kung nakita mo lang kung anong ginawa mo kay Monica, takot na takot yung tao. Na-trauma siya sa mga ginawa mo. Kuya, pinagsisisihan ko lahat yun. Wala na ako sa Katinuan kaya ako nagawa yun. Alam ko namang hindi mo magagawa yun eh. Kaya lang, hindi mo kasi pwedeng ikatwiran na na-impluwensyahan ka lang ng bawal na gamot kaya mo yun nagawa. I mean, wala kang lusot doon. Kuya, makukulong ba ako? Kaya ayoko doon. Ayoko sa kulungan. Ayoko makulong, kuya. Kuya, tulungan mo ako. Kuya. Marvin, malaking kasalanan kasi itong ginawa mo. Kailangan mong harapin lahat ng to.
Mukhang desidido pa naman magdemanda si Monica. Kuya, kausapin mo si Monica, please. Pakiusapan mo siya, kuya. Ayoko makulong. Magbabagong buhay na ako. Pangako yan. Huwag mo lang hayaan na makulong ako, kuya. Parang awa mo na. Shhh. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaan na makulong ka, ha? Gagawin natin ang paraan yan. Kung kailangan lumuhod tayo sa harapan ni Monica para wag niyang ituloy yung kaso, gagawin natin. Salamat, kuya. Pero Marvin, kung ano man yung kahinatnan ng lahat ng to, ihanda mo na yung sarili mo, ha? Ihanda? Anong ihanda? Bakit? Akala ko baka kausapin natin si Monica. Oo nga, pero hindi natin hawak yung desisyon ni Monica. Yan lang yung kaya natin gawin. Ang pakiusapan siya. Pero nasa kanya pa rin yung pasya kung itutuloy niya yung demanda. Makukulong ako? Di pa natin alam. Pero gagawin natin ang lahat ng pwede natin gawin. Basta huwag ka na ulit alias, ha? Huwag ka na magtago kung saan-saan. Hindi na baling mahirapan tayo pareho. Basta ang mahalaga, pagkasama natin haharapin to. Popoy at Bea, awang-awa ako sa kapatid ko noong umuwi siya matapos ang ilang araw ng pagtatago. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang takot. Oo, siya ang may kasalanan sa lahat na nangyari. Pero alam kong hindi siya handang harapin ang lahat ng kaparusahan sa ginawa niya. Kung pwede ko lang sanang akuin na ang parusa, ako na lang. Hindi na baling ako ang makulong at magbayad sa kasalanan ni Marvin. Total naman, mas matanda na ako at wala nang magandang buhay na naghihintay pa sa akin. Nagawa ko na ang misyon ko. At yun ay ang papag-aralin ang kapatid ko. Natapos ko na ang dapat kong tapusin. Pero si Marvin, marami pang pwedeng magandang mangyari sa kanya. Pwede pa niyang baguhin ang takbo ng buhay niya na hindi na niya magagawa dahil kailangan niyang harapin ang bunga ng mga kamalian niya. Popoy at Bea, ilang araw at gabi kong itinago si Marvin. Nagdadalawang isip ako kung dapat ko na bang isuko na lamang siya sa mga kinauukulan o kung dapat bang magpakalayo-layo na lamang kami at takbuhan na lang ang lahat. Hirap na hirap akong timbangin ang sitwasyon. Kapag nagkataon, ito na siguro ang pinakamalaking desisyon na gagawin ko sa buong buhay ko. At pwede ko itong pagsisihan din habang buhay. Gabi-gabi akong nagdarasal at tumatawag sa Diyos na sana ay bigyan niya ako ng matinong pag-iisip para gawin ang nararapat. Hanggang sa isang pasya nga ang minabuti kong gawin. Sigurado ka na ba sa gagawin mo, pare? Yung totoo? Hindi. Hanggang ngayon, nagdadalawang isip pa rin ako eh. Hindi na ba talaga mapapakiusapan si Monica? Hindi ko pa sinubukan eh. Pero alam na ba niya na nakauwi na si Marvin? Hindi pa. Try mo lang. Baka naman lumambot pa yung puso nun. Sana nga pre. Mamaya sasabihin ko na sa kanya. Pero kung ano man yung maging pasya ni Monica, dapat siguro ihanda mo na yung sarili mo. Kinondisyon ko na naman yung utak ko pero kahit kailan, hindi ako magiging handa. Hindi naman kita masisisi. Kapatid mo yun eh. Buong buhay mo, siya lang yung kasama mo. Tapos ngayon mahihiwalay siya sa'yo. Ay, ba't ba kasi kailangan pang humantong sa ganito eh? Ito na lang isipin mo pare.
kung itutuloy-tuloy mo yung pagtatago dyan sa kapatid mo, baka lumala lang yung kaso niya. Ngayon kung haharapin nyo to ng magkasama, malay mo gumaan pa yung parusa niya. Yun nga lang din ang iniisip ko. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi ko pa rin talaga ma-imagine Nagawa talaga ni Marvin yun? Ibang nagagawa ng droga sa tao, pre. Yung mga mababait, nagiging demonyo. Kahit nga ako, hindi ako makapaniwala nung kinuwento ni Monica yun Pero nung nakakausap ko na si Marvin, parang ibang tao na yung kaharap ko Nakikiramay ako sa pinagdadaanan nyo, pare. Kaya nyo yan. Sigurado ako malalampasan nyo rin lahat yan. Basta pag kailangan mo ng tulong o kahit na makakausap lang, nandito lang ako, ha? Salamat, pre, ha? Salamat. Yung pakikinig mo palang malaking bagay na. Oh, tapos ka na kumain? Oo, kuya, matutulog na ako. Sigurado ka, hindi ka man lang yata nabusog sa kinain mo Kakain na lang ako mamayang hating gabi pag nagutom ako. Kumain ka na ng marami para tuloy-tuloy na yung kain mo. Maya na lang, kuya. Inaantok na ako Diyos ko. Sana tama itong gagawin ko. Hello, Kuya Dondon? Monica, hindi na ba talaga magbabago yung isip mo? Kuya, kung alam mo lang, hanggang ngayon napapanaginipan ko pa rin yung lahat ng ginawa sa akin ni Marvin. Hindi ako makatulog ng maayos. Hindi ko alam kung pansamantala lang to o habang buhay ko nang dadalhin to. Naiintindihan naman kita kung gusto mo talagang ituloy yung kaso. Pero sana maintindihan mo rin ako na hanggat kaya ko makiusap sa'yo gagawin ko para sa kapatid ko. Pasensya na talaga, Kuya. Buo na ang loob ko. Tulong ko na lang sa sarili ko to. Hindi ako makaahon sa lahat ng sama ng loob hanggat alam kong hindi pa napaparusahan yung taong may kagagawa ng trauma ko. Okay. Sige. Ihanda na yung sarili mo. Papunta na kami dyan. At huwag na huwag kayong magkakamaling tumakas. Sila muna ka na siguro to. Chief, good evening po. Good evening, sir. Nasaan si Marvin? Nasa kwarto, nagpapahinga. Monica, sa uling pagkakataon, makikiusap sana ulit ako. Hindi na ba talaga pwedeng daanin na lang natin to sa areglo? Kuya Dondon, sa huling pagkakataon din, sasabihin ko sa'yo, buo na ang pasya ko. Sige. Marvin, pwede ka bang lumabas saglit?
Bakit kuya? Monica? Kuya, ano to? Bakit may mga kasamang pulis si Monica? Marvin, sumuko ka na lang na maayos para hindi tayo magka-problema. Sige na, pusasan nyo na. Kuya, akala ko ba hindi ako makukulong? Kuya, tulungan mo, kuya. Kuya, tulungan mo ako. Marvin, pasensya na ha. Tawaran mo yung kuya. Ayoko makulong. Kuya, tulungan mo, kuya. Sige na, dalihin na sa mobil yan. Popoy at Bea, daig ko pa ang pinagsakluban ng langit at lupa noong mga oras na isinuko ko si Marvin sa otoridad. Sa bawat pakiusap niya na huwag ko siyang pabayaan ay para bang may kung anong tumutusok sa dibdib ko. Gusto ko sanang abutin ang kamay niya at huwag siyang pakawalan. Gusto kong manlaban sa mga pulis at sabihan sila na layuan na ang kapatid ko. Pero wala akong magawa. Iba ang gusto kong gawin sa pinili kong gawin. Umanig ako sa nararapat kahit na alam kong ikasisira ito ng buhay ng kapatid ko. Aaminin ko kahit papaano ay umasa ako na sa pagsuko namin ay mapapagaan ang hatol sa kanya. Pero hindi yun ang nangyari. Nakaiwas lang siya sa mas marami pang reklamo kung sakaling magtago siya sa batas. Pero yung parusa sa pananakit niya kay Monica ay walang pinagbago. Popoy at Bea, patong-patong ang kasong kinaharap ni Marvin noon. Attempted murder, possession of illegal drugs, at violence against women. Ang totoo, hindi ko na maalala ang buong detalye at pasikot-sikot sa usaping legal. Basta ang alam ko lang noon ay wala nang kawala pa ang kapatid ko. Ang tanging pag-asa niya na lamang ay magpakabait sa kulungan para mas mapaiksi ang sentensya niya. Ang hirap tanggapin, Popoy at Bea, na yung tao na inalagaan at prinoteksyonan ko ng buong buhay ko ay titira sa bilangguan ng mahabang panahon. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya pwedeng konsentihin pa. Gustuhin ko man, ay wala rin ako sa kapangyarihan. Kaya unti-unti ko na lamang na tinanggap na ito talaga ang tadhana na naghihintay para kay Marvin. Pero kung kailan handa na akong tanggapin ang lahat, ay saka pa darating ang isang balita na hindi ko inaasahan. Tao po. Parang Roy. Tao po. Saglit lang. O pare, napadaan ka. Pare. Isusoli ko lang itong mga tools na hiniram ko sa'yo. Ilang linggo na sa akin yan eh. Kaya naman, baka kailanganin mo na. Sus, wala yun. Magsasabi naman ako sa'yo kapag kailangan ko eh. Teka, nananghalian ka na ba? Oo. Katatapos lang. Kape, gusto mo? Ay, naku, hindi. Okay na ako. Sus, alak. Huwag mo sabihing tatanggi ka pa. Tara na. Matagal-tagal din tayong hindi nakapagkwentuhan eh. Ay, sige na nga eh. Mukhang kailangan ko rin ng makapaglabas ng singaw eh. Alam ko naman yun. Tara, pasok ka. Salamat ha.
O yan, tig-4 na bote muna pinabili ko. Tig-2 tayo. Yun. Pagpalamig din sa wakas. Kumusta ba buhay-buhay? Eto, nakakapanibago. Mag-isa lang sa bahay. Walang kasama. Si Marvin, kumusta dun sa kulungan? Nakakaawa rin sa totoo lang. Pero kahit pa paano, nasasanay na rin siya. At hindi naman siya ginagago ng mga kasama niya doon. Buti naman kung ganun. Grabe, no? Hindi niyo talaga napakiusapan si Monica. Kaya nga Kaya mo na. Ganun talaga. Kailangan niyang gawin yun para sa sarili niya. Yun na nga Para lang sa sarili. Hindi man lang niya naisip yung kalagayan ng bata. Lalaki yun ng walang ama. Alam ko hindi biro yung pinagdadaanan niya, pero... Teka. Ano ka mo? Bata? Oo, yung baby. Sa tiyan niya. Baby? Ano ka ba? Yung baby sa tiyan niya, yung pinagbubuntis niya. Buntis si Monica? Lo, di mo alam? Teka, hindi Di niya sinabi sa inyo? Hindi nga. Teka, sino nagsabi sa inyo yan? Teka, baka chismis lang yan. Yung utol ko. Confirm daw pare. Nakausap niya mismo si Monica nung nakasabay niya magpa-check up sa clinic. Nabanggit ba niya kung ilang months na? Magti 3 months na daw 3 months? Ibig sabihin sila pa ni Marvin nun Oo. Aminado naman si Monica na si Marvin yung ama. Ba't di niya sinabi sa amin? Aba, malay ko. Pre, saglit lang Teka, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Monica. Paano tong beer mo? Nabuksan ko na Ako na. Monica! Monica! Tao po! Kuya Dondon? Pwede ba kita makausap? Tungkol saan? Sa'yo at dyan sa baby mo. Alam mo na pala. Sige, pasok. Ba't di mo sinabi sa amin? Para saan pa? Wala naman na kami ni Marvin. At saka, wala na rin man siyang may tutulong sa akin dahil nasa kulungan na siya. Pero pwede niyo bang mabago yung sitwasyon? Anong gagawin ko? Iaatras ko yung kaso para mapalaya si Marvin, ganun? Oo. Hindi ba yun naman ang tamang gawin? Tamang gawin? Wow! Naririnig mo ba yung sarili mo? Hahayaan kong makalaya yung taong gumawa ng kahayupan sa akin? Monica, iba na ang sitwasyon mo ngayon. Magkakaanak na kayo ni Marvin. Kung dati, oo, sige. Naiintindihan ko na kailangan mong hanapin yung hustisya sa sarili mo. Pero may bata nang involved ngayon. Hindi ba dapat inuuna mo yung kapakanan ng bata? Saan pa na makakatulong si Marvin? Adik yung kapatid mo. Nagkamali lang si Marvin. Naligaw lang siya ng landas. Pero hindi masamang tao yung kapatid ko. Madaling sabihin para sa'yo kasi hindi ikaw yung nabiktima niya. Hindi mo nakita kung gaano kawalang ya yung kapatid mo habang lang mo sa droga. Monica, pwede pa namang magbago si Marvin Sigurado akong kaya niyang maging mas mabuting tao lalo na ngayon. May dahilan na siya. May mahuhugutan na siya ng inspirasyon. Doda ako dyan. Monica, please, sana naman pag-isipan mo. Pinagsisisihan ni Marvin lahat ng nagawa niya. Kung bibigyan mo lang siya ng isa pang pagkakataon, pwedeng mabago lahat ng tuwi. Matutulungan mo siyang mabago yung buhay niya. Matutulungan mo yung sarili mo na tuloy makalimot sa sakit. At matutulungan mo yung magiging anak niyo. Alam ko wala ako sa tamang posisyon para sabihin to, pero sana matutuhan mong magpatawad
alang-alang sa ikabubuti ng lahat. Pag-isipan mo sana, Monica. Pag-isipan mo. Popoy at Bea, hindi pa ako nakakaahon sa sama ng loob ko dahil sa pagkakakulong ng kapatid kong si Marvin. Dumating pa ang isa pang problema. Alam kong desisyon ni Monica na iluwal at palakihin ng mag-isa ang anak nila, pero bilang kapatid naman ni Marvin, hindi ko maiwasang isipin ang kapakanan ng pamangking ko. Kailangan ito ng isang ama. Gaya ng lahat ng bata sa mundo, mas magiging maganda ang kinabukasan niya kung magkakaroon siya ng buong pamilya. Kaya sinubukan kong pakiusapan si Monica na iurong na lamang ang kaso na isinampa niya laban kay Marvin. Pero parang bato na talaga ang puso niya. Hindi ko lubos maisip na sa isang pagkakamali ng kapatid ko ay tuluyan ng makakalimutan ni Monica ang lahat ng pinagdaanan nilang dalawa. Hanggang ngayon, Popoy at Bea, ay hindi ko pa nasasabi kay Marvin ang tungkol sa bagay na yun. Ayokong bigyan siya ng isa pang alalahanin habang nasa kulungan siya. Ang totoo, hindi ko rin alam kung bakit ako sumulat sa inyo, kayong alam kong sensitibo itong kwento na ibabahagi ko. Siguro gusto ko lang ding maglabas ng sama ng loob. Sobrang bigat na kasi. Ang hirap ng pasanin para akong bibigay anumang oras. Kahit papaano ay gumaan-gaan na ang nararamdaman ko ngayong naibahagi ko na sa inyo ang kwento namin. Maraming salamat sa pagbabasa ng sulat ko, Popoy at Bea, at sana'y magsilbing aral ang kwento ko, lalo na sa mga magulang o nakatatandang kapatid na mahilig mangunsinti ng miyembro ng pamilya. Salamat sa buong team ng Dear MOR. God bless you all. Lubos na gumagalang, Dondon. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, ligaw. Mga kapamilya, oras na natin, it's 8 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon, at yan na nga po, ang mabigat at nag-iwan pa sa atin ng question na kwento ni Dondon para sa kanyang kapatid na si Marvin, na minsan maganda ang intensyon natin para tumulong sa isang tao, pero yung may katawan ay hindi na-appreciate yon, bagkos naligaw pa ng landas at binabato pa tayo ng problema, diba? At mga bitbitin. Ayan, meron ba kayong mga naalala sa inyong mga kapamilya? Meron ba kayong naalala sa inyong mga kaibigan na mga, sabihin natin, nung una para makukulit lang. Ayan, pero talagang meron matitigas ang ulo talaga, Bea, But, syempre, marami rin tayong mga aral na natutunan dito. Katulad na lamang ng pagmamahal talaga ng isang kapatid. Mm-hmm. Alam mo, Popoy, ito yung yung pinagdaanan ni Dondon. Isa to sa mga, anong tawag dito, isa sa mga pwedeng pagdebatihan sa mga usapan eh. Di ba may mga ganong tanong na, paano kapag yung kapatid mo, o kaya someone close to you nakagawa ng isang krimen, isusumbong mo ba? Isusuplong mo ba? O tutulong ka para magtago and everything? At alam mo, Papoy, ako honestly, hindi ako makabigay ng anong tawag dito, ng solid na sagot dyan kasi hindi ko pa naman nararanasan. Mahirap kasi mahirap pa sumagot, mag-assume na, naku, kapag kahit kamag-anak ko yan, o kaya kahit asawa ko yan, pag nakagawa ng mali, isusuplong ko yan, ganyan. Pero pag ikaw na yung napunta sa ganong sitwasyon, maguguluhan ka talaga. Kasi magtatalo talaga sa utak mo yung pagmamahal mo
at the same time yung awa eh, 'di ba? Merong awa yun po, pagmamahal at awa doon sa kapatid mo, dito kay Dondon doon sa kapatid mo o kaya sa kung sino mga kamag-anak o kaibigan mo na nakagawa ng hindi maganda. And at the same time, yung konsensya mo mo na itama yung sitwasyon. And kamorkada, ako hanggang sa mga oras na to, hindi ko sasabihin kay Dondon na ano yung tama o maling gawin. Kasi ako personally, aminado ko, maguguluhan din ako pag ako napunta sa ganyang sitwasyon na alam mo namang may maling ginawa yung tao, pero andun kasi yung pagmamahal, andun yung awa at yung takot na baka mas lalong mapahamak. Siyempre makukulong eh. Anong mangyayari? Hindi naman porket nakakulong ligtas na doon. 'Di ba? Marami tayong naririnig na storya na nakulong, mas lalong nasira ang buhay o kaya nabugbog dun sa loob, mga storyang mga ganyan. Andun din yung takot na mapahamak lalo yung kapatid o yung kapatid o kaya yung someone close to you. Siguro ang masasabi ko lang siguro, Popoy, kapag kunwari napunta ka sa ganyang sitwasyon, kaya mo ba? Matatapos mo ba today? Hindi ko alam kung uunahin ba yung yung konsensya o yung pagmamahal eh. Pero I think let's put it this way, Bea, no? Ako meron talaga akong personal experience sa ganyan na talagang split second lang yung pagitan, 'di ba? I mean, nung college ako, syempre pumaporma rin tayo, nanliligaw tayo, ganyan, humihiram ako ng ride ng sasakyan sa tatay ko. 'Di ba? Kasi merong extra car noon na nagagamit, pero yung kapatid ko, yung kuya ko na nakatambay dito sa tabi ko lang kanina lang, umalis na kasi magkokomento na ako. Hindi ko ikikwento kita. Ayan. Ayaw akong pahiramin nung sasakyan that particular day. Okay? That particular day. So nag-away kami, nagkasabihan ng masama, medyo nagkaangasan pa nga, sabihin na natin, o sige, bahala ka dyan. And then, just a few seconds after that, sumisigaw siya sa labas. At merong, kumbaga, parang sa akin, bahala ka, maflatang ka dyan. Parang ganun. Diba, masiraan ka sana, ayaw mo magpahiram ng sasakyan, sasama ng loob mo. And then, a few seconds after, nung palitan ng hindi magandang salita, sumisigaw siya, napagtripan ng isang lasing sa kalsada. Oo, sa labas. At nung nakita ko, nakalimutan ko na agad yung pinag-awayan lang namin a few seconds ago. Yes. Oo, nakalimutan ko na agad yon at to the rescue na ako sa kuya ko. Ayan, at syempre, sabi ko pa nga sa kanya, kasi parang, alam mo yung magpapambuno sila nung taong pinagtripan siya, nalasing, medyo malaking tao yun, Bea, no? Parang mga 6-footer yung... yung nantitrip, medyo malaki. Sabi ko, malalaki din naman kayo. Hindi, mas matangkad ako sa kanya eh. Sabi ko, kilala mo ba to? Kala ko kasi parang joke time, Bea. As in, parang joke time yung nangyari. Kaya nandun na ako sa harap nilang dalawa. Sabi ko, kilala mo ba to? Ewan ko dyan, hindi ko kilala yung na yan. Alam na. Oh. Diba? Di ako naman, hindi na nagdalawang isip dahil makikita mo sa mukha ng kapatid mo, diba? Nagsasabi ng totoo at hindi. Talagang, ayun na, kumbaga kami na nagpambuno niya kuya. O diba, hero ako. Pero ibig sabihin ko, to the rescue ka kahit ano pa yung nangyari. Diba, kahit ano pa yung nangyari. Kanina lang, literal na kanina lang. Hindi pa ako humihinga ng 10 times. Diba, hindi pa ako humihinga ng 10 times. Ganun kabilis na magpalit ang ang emosyon towards doon sa galit na galit tayo, pero gusto nating tumulong. Ayan, at syempre, 'di ba, diyan nalabas yung blood is thicker than water. 'Di ba, na kasabihan. 'Di ba, kahit nag-away kayo kanina, eto meron siyang kaaway, hindi mo naman kaaway, kinailangan dahil kapatid mo. But sometimes, 'di ba, nakakalungkot din na kapag yung mga magkakapatid na minsan ngayon, lalo na pagka pinag-usapan mga property, 'di ba, mga nagpapatayan. Pero hindi na yan nakakagulat. 'Di ba? Hindi na yan nakakagulat. I mean, as early as the Adam and Eve story, 'di ba? Simula ng isilang ang mundo ay meron ng magkapatid na nagpatayan ng dahil sa pabor.
'Diba? It's the Abel and Cain story. 'Diba? Doon pa lang meron. Pero meron ding mga katulad ni Dondon na gagawin ko ang lahat para sa kapatid ko. 'Diba? Kahit na parang mali na isuko siya, pero yun kasi ang nasa batas. May pananagutan siya. 'Diba? Are you doing the right thing by doing that? Or mali ka? Kaya para sa akin, ano ba yung makatulong din sa kapatid mo? 'Diba? Kung kailangan niya, he needs help. I mean, alam mo na nag-a-addict yung kapatid mo. Siguro ang pinakamaganda na lang na naging deal nitong si Dondon sana, pero sa tingin ko kung may konting pera pa si Dondon, no, is to strike a deal na i-rehabilitate yung kapatid niya. Mag-enroll mo talaga siya doon, hindi na sa kulungan, iurong mo yung kaso, sabay nating ihatid siya sa rehabilitation center. That could be the best option, 'di ba? Para pagka naging maayos na yung kapatid ko, I mean, rehabilitation center, hindi naman yan garantiya na madidetoxify, maalis talaga yung bisyo ng tao, no? Pero with what happened, 'di ba? Yun siguro yung pinaka-maayos, pinaka-magandang deal with best Monica. With Monica na magiging ina na rin ng anak nila ni Marvin. Na eto pa, Popoy, na eto pa yung isang pinoproblema din ni Dondon. Alam mo, bago yun napansin ko eto kay Dondon, syempre, given naman na mahal niya yung kapatid niya and everything. Kaya lang mga kamorkada, minsan may tendency kasi tayo, lalo na kapag mahal na mahal natin kapatid natin, na tayo yung gumagawa ng solusyon, tayo yung parang namomoblema dun sa problema nung kapatid mo, tayo yung parang kumbaga, tayo talaga yung nagpapaka-savior and everything. Pero eto sanang tandaan yung mga kamorkada, no? Kahit anong solusyon yung ibato mo, kahit anong turo mo and everything, kung wala sa puso ng tao na yun, ng kapatid mo, na magbago, kung hindi niya talaga intensyon na gagawa ng paraan yung sarili niya, walang mangyayari. Walang hindi uusad yung tao na yun. Kasi hindi ikaw mismo yung makakasagot dun sa problema, kundi yung kapatid mo mismo, Dondon. Ngayon, halimbawa, eto, sa dulo ng kwento niya, eto naman yung pinaproblema ni Dondon. Yung ang tawag dito, para kasi sa kanya unfair yung ginagawa o yung ginawa ni Monica, na alam mo yung solohin yung bata, hindi ipakilala ko kay Marvin or whatsoever. Pero you have to understand, Dondon, no, at mga kamorkada, no, hindi naman ginagawa ni Monica yun dahil trip lang niya. Binugbog siya utang na loob. Ilang beses siya sinaktan ni Marvin. Imagine the trauma na pinagdaanan to ni Monica. Tapos eto nga, meron pa silang anak. So you have to understand na bigyan mo muna ng time si ate mong Monica na alam mo yon, get her life back. Focus on the child more than problemahin kung asan yung tatay, kailangan ng tatay. Yung kasi chika ni Dondon kailangan ng tatay niyan, ganyan. Well, Dondon, I'm not sure kung saan taong ka nakatira, pero nowadays, hindi po, para sa akin lang, Popoy, no? Hindi porke may tatay, magiging buo na yung bata. At hindi porket walang tatay, hindi mabubuo yung pagkatao ng isang bata sa kanyang paglaki. Kung si Monica, kinaya niyang lagpasan itong challenge na pinagdaanan niya kay Marvin, I feel like kaya din niyang alagaan, palakihin yung bata on her own, nang hindi humihingi ng tulong kay Marvin. At intindihin nyo, natatakot yung babae dahil kasi utang na loob, nasa kulungan pa si Marvin. Hindi pa solid na, alam mo yun, nare-rehab, gumagaling, umaayos. So, wag nyong puwersahin yung isang bagay para lang masabi na kailangan ng tatay, kailangan buo yung pamilya. Kailangan ng lumabas yung kapatid mo. O, kailangan ba talaga ng tatay nung bata o kailangan mo na yung kapatid mo na nasa labas ng kulungan? I think it's the latter. Feeling ko gusto mo nakalabas na yung oo, hindi pa pero ibig sabihin nga natin dito is maganda sana pa rin yung intention mo na naman para sa kapatid mo, but with all due respect doon sa nangyari nga kay Monica, ilang beses or isang beses siyang nasaktan at ganun na yung kanyang naging response. Seryoso yung trauma na sinasabi niya, na pinagdaraanan niya. Hindi yan biro. Kasi sabihin na natin, kapag ka half-hearted ka, pwede mong iurong ang kaso. Diba? Mahal ko pa rin siya, nasaktan niya ako, yes, natatakot ako sa kanya, pero sige,
iuurong ko yan eventually. Pero ngayon, matigas siya eh. Ibig sabihin, ganun siya na natakot para sa buhay niya at para dun sa buhay ng bata na nasa sinapupunan niya na pala nung mga panahon na yun. Yung time na yun, diba? Kaya sabi ko nga Don, with all due respect, gusto kitang kampihan, mabait kang tao para sa kapatid mo. Pero yung kapatid mo, sabi nga kanina no, sa kwento, nakadroga na siya, 'di ba? Nagdodroga siya at hindi siya yung kumikilos kundi yung droga yung nag-uutos sa katawan niya na gumawa ng mga ganong mga klaseng bagay. Pero pwede mo bang ikatwiran 'yan sa mga tao na hindi hayaan yung may sinapak siyang tao ron kasi addict 'yan eh. 'Di ba? Hindi naman pwedeng ganun. Oo, hindi talaga siya 'yan. Pagka hindi yan nakapag-drugs, mabait 'yan. Yes, ang dami ko rin kakilalang ganyan. Mababait talaga silang tao. Pero kapag ka nakadroga na, kapag ka hyper na hyper, mas lalo nga mabait yung iba eh. Energetic na energetic. Pero kapag ka pababa na o yung palanding na, doon ang mga bad trip, ang babaho ng amoy, ang babaho ng mga trip sa buhay, 'di ba? Hindi hindi natin pwedeng ikatwiran yan. May pananagutan talaga si Marvin and it's about time. 'Di ba? It's about time na pagbayaran niya at wag mo nang akuin bilang, kumbaga dati kasi for the longest time inaako mo yung responsibilidad para sa kapatid. Pero isipin mo na lamang Don hindi lahat, 'di ba? Hindi nga lahat ng mga tinulungan natin ay gusto magpatulong. Hindi lahat ng mga ginusto nga natin na mapaganda ang buhay ay gusto nilang maging yun yung paraan kung ano yung iniisip mo, makapagtapos sa pag-aaral, hindi eh. 'Di ba? May sarili na sila mga desisyon at disposisyon sa buhay. 'Di ba? Na hindi natin pwedeng mapakialaman, hindi natin pwede nating questionin, 'di ba? Pero at the end of the day, it's going to be their life and their decisions. 'Di ba? Ngayon, nakapag-decide itong si Marvin na makapanakit, magdroga, at gumawa ng hindi maganda. Hayaan mo sa ngayon. Sabi mo nga, nagawa mo na yung responsibilidad mo sa kanya. Hindi ko sinasabing pabayaan mo na yung kapatid mo. Ano? Ayun, it's just that pagbayaran niya yung kailangan niyang pagbayaran at ma-realize niya yung kailangan niya ma-realize. Because some things na gusto nating ituro sa mahal natin sa buhay, sa kapatid natin, sa anak natin, ay hindi nila matututunan mula sa atin. Matututunan nila yan sa ibang tao at sa mga karanasan nila mismo sa buhay. Correct. So, let's stop making excuses for them, kamorkada, no? At saka kung feeling mo nagiging mabuting kapatid ka, well, erase that on your mind, no? Kapag ka tayo ay gumagawa ng excuse para sa mga kapatid natin or close friend, you're not being a good person. You're just tolerating that person and it's not helping them. Okay, hindi ka nakakatulong. Sorry, Don, to break your, to burst your bubble, pero hindi nakakatulong yung mga una mong ginawa na, alam mo yun, pagtotolerate mo sa kapatid mo. And sana nga mga kamorkada, intindihin muna natin itong si Monica. Naggalit pa at takot na takot pa. Hindi lang para sa safety niya. Feeling ko, Popoy, para dun sa safety ng Junana Kay niya. Kasi unpredictable Unpredictable yung pwedeng gawin ni Marvin kung sakaling nakalabas siya. Pwedeng, sige, i-rehab, ganyan. Paano kung tumakas? May mga tendency ganyan. May mga nangyayaring ganyan. Lalo pa ang lumalala yung iba. Diba? O para pag tumakas, anong mangyayari? Anong gagawin? Paano kung naisipang gumante? Kasi sabi nyo nga, nakadroga, yung drugs na yung nagdidikta sa utak niya. So, unpredictable. So, unahin muna natin yung safety ng lahat. Don? Lalo na nga ni Monica at ng Junana Kay nila. Sabi ni Shinea Chan, I understand, Kuya Don, na mahal mo ang kapatid mo at siya na lamang ang pamilya mo. Kaya gusto mo siyang tulungan. Pero, hindi sapat na dahilan yun para matutunan niya ang pagbabago. Siya lang ang makakatulong sa sarili niya. Sabi mo nga gusto mo siyang maging independent. Tama lang na harapin niya at tanggapin ang resulta ng pinili niyang landas. Kahit walang ama yung magiging anak ni Monica sa kapatid mo, have the faith. At bilang tiyuhin sa bata ay isipin mong may magagawa ka din para sa bata kahit hindi naman ikaw ang ama. Diba? Tama. Very well said, Shinea Chan. Support kung support, pero wag manguna. Diba? Sabi niya... Hindi pwede sigurong pag-usapan, pero wag na sanang panggalingan pa ng ano, no? Pwede makiusap, katulad ng ginagawa niya, nakikiusap, naman siya, pero kumbaga, ino-open mo lang yung lines, pero
wala ka munang Let's not hindi ka force nagsasabi na anything. iurong mo na. Baka sa pag-urong, magbalik lang rin sa pagdodroga yung kapatid mo. Mas maigi na nandun na lang sa kulungan. Ito sabi ni Trina, Loresca, alam mo, pag mahal mo ang isang tao, mas maganda ipadamo sa kanya ang reality ng buhay. Kailangan malaman ni Marvin ang cons ng ginawa niyang kasalanan. Minsan, kapag tayo nadadapa, doon tayo natututo at nagigising para itama ang plano natin sa buhay. Di ba nga? Sabi naman niya, Renny Boy, true ba to, Renny Boy? Kaya kung may mga kapamilya o kamag-anak kayo na alam nyong lulong sa pinagbabawal na gamot, may BADAC o yung Barangay Anti-Drug Abuse Council po tayo sa barangay doon. Sa barangay. Doon nyo na po muna unang isuplong para sa barangay pa lang, matulungan na po. Yun lang po, konting share ko lang ang kaunting kaalaman. O confirm nyo din yan kung meron kayong ganyan sa lugar ninyo. At ma-distract muna tayo ng konti, no, Popoy, no? Ito kasi si Poy Barte, si Poy Rainmakers, nabuhay sa kanyang pa-super sticker, nagpadala ng 20 euros. Hi, Poy! We miss you. Thank you, Poy. Salamat nakahabol ka, buti naman. O ito pang si Si Marvin, ang sabi niya, nakakatampo ang Dear MOR. Kapag addict, ang pangalan kong Marvin, ang screen name. Screen name, Hustisya po. Si Marvin. Oy, Marvin, minsan na nga lang sumikat yung pangalan mo. Tsaka mga kamorkada, minsan naman hindi naman kami pumipili ng alias ninyo dito sa Dear MOR. Minsan yung letter sender, wag nga kayo. O eto si Raven Del Rosario. Masingit natin. 55 Swedish krona. Relate ako kay Marvin. I remember the old me. I had the best of the worst sides. Never have I dealt anything more than difficult than my own lost soul. Ito si Raven. Nasa madilim na part ng buhay dati. Salamat. At thank you. Nasa tao. Diba nasa tao kung gusto mong magbago na, diba kung gusto mong I don't know, if it's something to be proud of, diba na merong mga taong mga nakapaligid sa akin, very close, na dati they're doing drugs. Diba? They're doing drugs, talagang addict. Kung addict, ginawa na ang lahat. Ginawa na ang lahat ng pamilya, tumulong na ang lahat, pero ayaw. Pero meron talagang pagkakataon, na merong isang tao na nakapagpabago sa kanya. Diba? Hindi kabilang dun sa pamilyang kinabibilangan niya. Diba? Isang tao na you have to be really thankful for. Diba? Na pinagbago itong taong ito. Kaya saksi ako na nag-decide siya dyan na magbago, suportahan natin. Diba? Suportahan pa rin natin. Diba? At ngayon, talagang mas naging malaki yung pakinabang sa kanya ng lahat. Imagine, siguro kung itong taong to, hindi ko na lang pangangalanan, ay nagpatuloy sa ganung gawain niya, I don't know kung ano kayang sitwasyon niya para sa kanyang pamilya, o kung meron ba siyang matinupang kapatid na kinakausap siya, o baka kung nasa katinuan pa siya ngayon. 'Di ba? Kaya meron there's always hope. 'Di ba? Kaya sa mga, sabihin na natin, sa mga makakapanood ng live streaming na ito, kung sakaling kayo po ay nag-a-addict, 'di ba? Gumagamit pa rin ng pinagbabawal na gamot, there is always hope. 'Di ba? Kung hindi mo makita yung hope na yan sa yung family member, nandiyan ang mga kaibigan mo. Kung hindi pa rin sa mga kaibigan mo, from a total stranger, 'di ba? Or 'di ba, it is within you. Change is within you. Nasa sa loob mo. 'Di ba? Kasi kapag mali ang sinasabi ng pamilya mo, kahit alam naman natin tama sila dahil nasa impluwensya ka ng droga, mali sinasabi ng pamilya mo, yun ang dating sa'yo. Mali ang sinasabi rin ng mga kaibigan mo, hindi nakakasakay sa trip mo. At yung ibang tao, naiinis din sa'yo. I think hindi sila ang mali. Dapat ma-realize mo, ikaw ang may mali. 'Di ba? Ikaw na lang palagi yung kasi parang ikaw na ang may sariling mundo. 'Di ba? Kaya ang dapat baguhin mo ay yung sarili mo, hindi yung pagtrato sa'yo ng ibang mga tao. Yung iba kasi ganyan sa sobrang focus nila, Bea, na
Hindi ako pinapansin ng tatay ko, hindi ako pinapansin sa pamilya namin, hindi ako kuha ako ng atensyon, gagawa ako ng magdadrugs ako, ganyan. Kaya cool ako kaya doon ako sa cool na, alam niyo ang mga cool na mga kaibigan, yung hindi nag-aalok ng droga sa mga kaibigan. Kaibigan. Oo, yun. Pero kapag yung yung mga nag-aalok ay dirty. Ayoko nang ganun. Kaya kamorkada, matuto kang Popoy, bumasa ng tao, makiramdam. Kapag matuto kang sumama dun sa alam mo naman kapag tama o mali yung mga klase ng tao na sinasamahan mo Pero regardless, actually, sabi mo nga, nasa sa'yo yung pagbabago. Regardless kung sino pa yung kasama mo, kung ikaw sa sarili mo, ayaw mo mag-take ng drugs o alam mo yun, tatanggihan mo, then you're good. Kasi alam mo sa sarili mo hindi mo gusto. 'Di ba? Eto, teka lang, masingit ko lang si Chris Rolida. Minsan kailangan mo tiisin yung kapatid mo kung gusto mo talaga siyang matulungan. Miss you, Bea and Popoy, at nagpadala siya ng 50 stars. I thank you so much sa pa-comment mo at sa pa-stars mo, Chris Rolida. Ayan. Yeah, magpakabait ka na, Marvin. Malay mo, baka mabawasan na ang sentensya mo at maparole ka na. Ayan, in the near future. From Abigail Enriquez. Ayan. Thank you so very much. At pahabol pa niya, masarap makulong sa puso ng minamahal mo. Char lang. Para maiba lang naman. Ayan, thank you po. Salamat, Abigail. Ayan, at syempre maraming salamat din sa ating magagaling na mga bumoses, mga dramatista. Oo. Pasalamatan po natin lahat. Pwera kay Bea, ha? Please. Bakit? Unahin natin si Don o Jag Kama, thank you so much. Si Marvin na nagkataon, nakamukha ni Marvin Agustin Dan Capusyon. Ayan, si Frenelyn Roy, Warley Alagaw, at yung Chief of, Kapulisan ba yan? Si Chico Martin ang gumanap. Ang nagsulat nito, si Warley Alagaw. Thank you so much, Warlito. At ang nag-edit si Joko Loco. And of course, pasalamatan natin ang nagdala ng kwentong ito. Ang best actress nga naman talaga, walang iba, Monica Ginampanan ni DJ Bea. Thank you so much, DJ Bea. I love you. Pero alam mo, ang galing din talaga, the best talaga mga MOR dramatistas natin. Kasi, I don't know, kahit nakabukas sa mga mata mo, hindi mo na kailangang ipikit pa, may imagine mo yung bigat ng eksena, yung lungkot, yung mga pagbabago sa tema. Nung una, di ba si Bea, para bang, kumbaga, ang ganda, ang gaan lang ng pagkikwentuhan nilang tatlo. Ayan, pero nung may nangyari na, halos hindi na tinatawag ng kuya si Dondon. Di ba, nasaan yung kapatid mo, ibig sabihin? Di ba? Parang na lang, parang siya natakot siya na bastos bilang babae na saktan sa ginawa ni Marvin. Alam mo yun, yan yung wala yung iba na gumaya sa Dear MOR, I must say. Yan yung yan yung ligaw. Oo, yung mga ligaw. Oo, papunta sa ligwak ka. Ay, nako, Popoy. Eto ka na nga. Uy, bago tayo mag-goodbye ng bonggang-bongga. Bukas, syempre, makakasama pa rin natin mga dramatista natin. At balita ko, ngayon pa lang, sige, bigyan na namin kayo ng appetizer. Ano ba ang pwede nating mapakinggan tomorrow? Give it to me, baby. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Well, iba na yung ngayon, pare. Mature na tayo. Tsaka, gaya nga ng sinabi ninyo, handa na tayong lumagay sa tahimik na buhay. Dear MOR, Kampihan. Nagbago, Marvin. Nagbago na si Marvin kinabukasan. Ganyan po yung mga dramatista natin. Durugista ngayon, shala na tomorrow. Di ba? Nagbago na siya. Kampihan. Di ba ganun yun? Dati gaganyan ka. Pagka magkakampihan na kayo sa mga patintero, sa mga maiba taya. Kampihan! Ganon. Agawan days. Kampihan. Yung sa amin kasi maiba taya Wala. Pagka panganak sa'yo, nung nagkaisip ka, ka na thunders ka na agad. Hindi dumaan sa pagkabata. Hindi. Iba kasi sa amin, ang gamit talaga namin is maiba taya. Kaya mataya-taya. Ganyan. Mataya-taya. Okay. Okay. Yan mga kapamilya, maraming salamat po. 2:34, nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ Popoy, that's my Gwapopoy.
And of course, Gorgeous Bee, Bea po. Yan, at syempre, lagi po namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari mga ka-family, umulan, umaraw, ay nako, stay happy.